my mental health is fine, okay? Emotionally, I think pretty okay considering all the harassment I'm going through. Siguro that's life. Kung nanonood ka ng telebisyon noong dekada 90, siguradong kilala mo ang Home Along the Realness, ang sitcom na pinangunahan ni Comedy King Dolphy. Ang programa na naging bahagi ng buhay ng bawat Pilipinong pamilya tuwing gabi. Ang palabas na hanggang ngayon ay naaalaala pa rin ng mga manonood na lumaki sa panonood nito. At isa sa mga mukha ng palabas na iyon ay si Sita Astals. Ang babaeng gumanap bilang Hillary, ang boss ni Mang Kevin Cosme. Ang karakter na nagbigay ng balanse sa komedya at realismo ng kwento. Ngayon, nakatira siya sa Dasmariñas, Cavite, nang hihiram ng pera sa mga kapitbahay para sa sigarilyo at minsan kumakain sa isang karinderiya sa labas ng bahay niya. Pero hindi ito kwento ng isang artista na basta-basta nawala. Hindi ito kwento ng isang taong sumuko. Ito ay kwento ng isang babaeng dumaan sa 3 termino bilang konsehal ng Maynila na naospital dahil sa bipolar disorder, na lumabas sa ospital na dala-dala lang ang isang bag ng damit. At ngayon ay nagsasaliksik tungkol sa kasaysayan ng Pasipiko habang naghihintay ng pagkakataon na makabalik sa mundo ng showbiz. Ito ang tunay na buhay ni Sita Astals at ito ay mas komplikado at mas kahanga-hanga kaysa sa anumang chismis na narinig mo tungkol sa kanya. Para maintindihan natin ang kwento ni Sita Astals, kailangan muna nating pag-usapan kung sino talaga siya. Si Sita Astals ay may dugong Argentinian mula sa kanyang ama at Pilipino mula sa kanyang ina. Iyon ang dahilan ng kanyang natatanging hitsura. Ng kanyang presensyang hindi mo maaaring baliwalain sa tuwing nasa screen siya. Nagsimula siya sa teatro, sa Repertory Philippines, bilang isang mananayaw, hindi bilang isang actress. Noong bata pa siya, nagtuturo siya ng ballet. Iyon ang kanyang unang trabaho. Ang sayaw, hindi ang pag-arte, ang kanyang pangunahing passion. Pero isang aksidente sa Koh Samui, Thailand, ang nagbago ng lahat. Nahulog siya mula sa motorsiklo sa isang bundok. Nabali ang kanyang ankle. At nang malaman niyang hindi na siya makakapagsayaw ng tulad ng dati, naghahanap siya ng bagong landas. Nag-audition siya sa Repertory Philippines. Tinanggap siya. At mula sa teatro, napansin siya ni Mr. M ng ABS-CBN. Pero hindi agad naging madali ang kanyang pasok sa telebisyon. Nang unang makita siya ng mga tao sa ABS-CBN, hindi siya ang inaasahan nila para sa papel na inaalok. "You're not really quite what we're looking for." Yun ang unang sinabi sa kanya, pero nagpatuloy siya. Nag-guest siya. At pagkatapos ng eksena, lumapit sa kanya ang AD at kinumusta siya. "Congratulations, you have a show." Iyon ang simula. Ang kanyang unang sitcom ay ang Mana, kung saan siya ay isa sa mga ex-kirida ng isang lalaking namatay at nagkagulo ang 3 babae sa kanyang pamana. At mula sa Mana, kinuha siya ni Mr. M para sa isang mas malaking proyekto. Kaya naman, nang inimbitahan siya ni Mr. M na maging bahagi ng Home Along the Realness, alam na niya na ito ay isang malaking pagkakataon. Ayon sa kanya, sinabi ni Mr. M na nagpunta sila sa Estados Unidos at nakausap si Tito Dolphy. Sa panahon na iyon, si Dolphy ay halos 7 taon na hindi nagtatrabaho sa Pilipinas dahil sa kontrobersya ng kanyang relasyon kay Zaja Padilla. Gusto ng ABS-CBN na gumawa ng isang palabas para sa kanya, pero hindi sila sigurado kung paano tatanggapin ng publiko ang kanyang pagbabalik. Kaya naman, pinili ni Mr. M ang pinakamahuhusay na mga artista para matiyak na ang palabas ay magiging maganda kahit anuman ang maramdaman ng publiko kay Dolphy. At si Sita ay isa sa mga pinili bilang Hillary, ang boss ni Mang Kevin Cosme. At nang mag-air ang unang episode, naging #1 agad ang palabas para sa 5 taon. Naging numbers. Pero sa kabila ng tagumpay ng Home Along the Realness, sa kabila ng katanyagan ng mga endorsements ng mga bagong proyekto, may isang bagay na palaging nandoon sa likod ng lahat, ang politika. Nakilala niya ang isang konsehal sa isang talk show. Nakipag-usap sila sa backstage at sinabi ng konsehal sa kanya,
Why don't you run? Noong una, hindi niya ito sineseryoso. Pero nang tanungin niya ang konsehal kung seryoso ba siya, inilunsad siya sa Liberal Party. Itinakbo siya sa 5th District ng Maynila at nanalo siya 3 termino bilang konsehal ng lungsod ng Maynila. Kaya naman, sa kanyang 3 termino bilang konsehal, nagawa niya ang mga bagay na hanggang ngayon ay ipinagmamalaki niya. Una, ang Millennium Compilation of City Ordinances. Kinolekta niya ang lahat ng ordinansa ng Maynila mula 1901 hanggang taong 2000s. Inilagay sa isang index na madaling basahin at gumawa siya ng unang TV na may searchable engine para sa mga ordinansa. Pangalawa, ang pagbubukas ng huling kilometro ng Roxas Boulevard sa hangganan ng Makati. Pangatlo, ang unang kilometro ng reclamation ng Baseco. 3 legacy projects. Mula sa isang babaeng nagsimula bilang isang mananayaw sa Repertory Philippines at sa rurok ng kanyang karera sa politika, nagpasya siyang tumakbo para sa Vice Mayor ng Maynila. Pero noong 2007 natalo siya kay Isko Moreno. At mula sa pagkatalo na yon, nagsimulang magbago ang lahat. Ayon kay Sita, pagkatapos ng leksyon, nagsimula siyang maharas ng grupo ng mayor. Ninakaw ang lupa ng kanyang ina sa Mindanao. Ginamit ito para sirain ang kanyang kredibilidad. At sa loob ng halos 2 taon, paulit-ulit na sinasabi ng mga kalaban niya sa publiko na siya ay baliw. They tortured me for about 2 years. Iyon ang sinabi niya. At sa huli, nagpa siya ang kanyang mga kapatid na ipasuri siya. 2 buwan sa ospital. At ang diagnosis? Bipolar disorder. Kaya naman, nang lumabas siya sa ospital, wala siyang halos anumang natira. I literally came out of the hospital with a bag of clothes. Isang bag ng damit. Iyon lang ang natira sa kanya matapos ang lahat ng taon ng katanyagan, ng politika, ng mga tagumpay. Isang bag ng damit. Pero hindi siya sumuko. Nagtrabaho siya sa isang call center. Nagsimula sa English account, 20,000 pesos ang sahod. Kaya naman, nang lumabas siya sa ospital, wala siyang halos anumang natira. I literally came out of the hospital with a bag of clothes. Isang bag ng damit. Iyon lang ang natira sa kanya matapos ang lahat ng taon ng katanyagan, ng politika, ng mga tagumpay. Isang bag ng damit. Pero hindi siya sumuko. Nagtrabaho siya sa isang call center. Nagsimula sa English account, 20,000 pesos ang sahod. Lumipat sa Spanish account, 50,000 hanggang 60,000 pesos. Ang kanyang kakayahang magsalita ng Espanyol mula sa kanyang dugong Argentinian ay naging kanyang lifeline. At noong 2015, bumalik siya sa telebisyon. Naging host ng isang morning show sa Net25 kasama si Leo Martinez. Nominado sila bilang Best Morning Show Host sa PMPC Star Awards for Television. Tila nagsisimulang bumalik ang lahat. Pero hindi pa tapos ang mga hamon ni Sita kasi noong 2016, nagpasya siyang bumalik sa politika. Nagtatag siya ng isang party list group, ang APWDE o Alliance for People with Disability Empowerment. Ang layunin? Bigyan ng boses ang mga taong may kapansanan. Pero ang kanilang aplikasyon ay hindi pinabora ng COMELEC. At ang kabiguang iyon ay nagdulot ng matinding emosyonal na epekto sa kanya. Kinailangan niyang umatras pansamantala sa kanyang show. Nahulog siya sa depresyon. At ang lahat ng pinagsikapan niya mula nang lumabas siya sa ospital ay tila nagsimulang gumuho muli. Kaya naman ngayon, nakatira si Sita Astals sa Dasmariñas, Cavite. Lumayo siya sa Maynila noong 2020. Ang kanyang dating tirahan sa Cleveland Tower nabili na ng mga Tsino. At ang bahay niya ngayon sa Cavite ay isang lugar na pinili niya dahil mas mura, mas tahimik, mas malayo sa lahat ng nagdulot ng sakit sa kanya. Pero hindi siya nagpapahinga. Nagsasaliksik siya tungkol sa kasaysayan ng Pasipiko. Nagsulat siya ng isang aklat, ang Our Pacific Islands, na nagtataglay ng kanyang teorya tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas at ng buong Pasipiko. Nagde-develop siya ng mga produkto, oil-based cleansers at disinfectants, at nagtatrabaho siya bilang part-time Spanish-English translator.
Aktibo siya sa Facebook, nagbabahagi ng kanyang mga pananaw, nagpapanatili ng koneksyon sa mga taong nagmamahal sa kanya. Pero heto ang parte ng kwento ni Sita na kailangan nating pag-usapan ng maayos. Kasi may mga taong nagkalat ng mga larawan niya sa social media na may caption na parang palaboy na siya, na kinakausap na niya ang kanyang sarili, na wala na siyang maayos na buhay. At si Sita ay tahasan niyang tinanggihan ang lahat ng iyon. Ako lang po ang nagkamali na umamin ako kasi I was thinking people will understand, but they don't. Yun ang sinabi niya tungkol sa kanyang bipolar disorder. Inamin niya ito sa publiko, umaasa na mauunawaan ng mga tao, pero sa halip ginamit ito laban sa kanya. Bawat pagkakamali, bawat sandaling mahina, bawat insidente sa kanyang buhay ay naging patunay para sa mga taong gustong sabihing baliw siya. Mapapaaway ka pa kasi may mga tao na nandyan ka nakatayo ganyan kakalapit, ay naku ano baliw yan. Iyon ang kanyang karanasan. At sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy siyang lumalaban. Ito ang kwento ni Sita Astals. Hindi lang kwento ng isang artista na nawala sa primetime. Ito ay kwento ng isang babaeng dumaan sa kasikatan, sa serbisyo publiko, sa sakit, sa pagkawala, at patuloy pa ring nakatayo. Nang isang babaeng pinili ang katotohanan, kahit masakit ang kahihinatnan. Nang isang babaeng hindi sumuko kahit isang bag ng damit na lang ang natira sa kanya. At nang isang babaeng ngayon, sa isang simpleng bahay sa Cavite, ay patuloy na naghahanap ng paraan para mag-ambag sa mundo. Ikaw na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga lumaki na nanonood ng Home Along the Riles. Baka isa ka sa mga nagtatanong kung saan na si Hillary, ang boss ni Mang Kevin Cosme. O baka isa ka sa mga taong dumaan sa katulad na karanasan ni Sita na nahulog, na nawalan, na nagsimulang muli mula sa wala. Ang kwento ni Sita ay para sa iyo. Para sa bawat taong naniniwala na ang pagkawala ay katapusan, ang kwento niya ay patunay na hindi. Ang pagkawala ay maaaring simula ng isang bagong kabanata kung pipiliin mong ituloy ang pagsulat. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang artista na nahirapan pagkatapos ng kanyang katanyagan. Ito ay kwento ng stigma ng mental health sa Pilipinas at kung paano ang isang taong bukas tungkol sa kanyang kondisyon ay maaaring gamitin ito laban sa kanya. Ang pinakamahalaga sa kwento ni Sita Astals ay hindi ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang desisyon na aminin ang kanyang bipolar disorder sa publiko sa pag-asa na mauunawaan ng mga tao, at ang katotohanang hindi siya naunawaan ay nagpapakita kung gaano pakalayo ang ating lipunan pagdating sa pag-unawa sa mental health. Iyon ang dapat nating pag-usapan. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalan ni Sita Astals, sa susunod na makita mo ang kanyang mukha sa social media, sa susunod na maalala mo ang kanyang papel bilang Hillary sa Home Along the Riles, huwag mo siyang husgahan batay sa mga chismis. Huwag mo siyang husgahan batay sa mga larawan na kumakalat sa internet. Sa halip, alalahanin mo ang kwento niya. Ang babaeng nagsimula bilang isang mananayaw, na naging artista, na naging konsehal, na nahulog, na bumangon. Na ngayon sa isang simpleng bahay sa Cavite ay nagsasaliksik, nagsusulat, nagtatrabaho, naghihintay. My mental health is fine and emotionally I'm thinking pretty okay. Iyon ang sinabi niya. At iyon ang dapat nating marinig. Hindi ang mga chismis, hindi ang mga maling caption sa mga larawan, kundi ang boses ng isang babaeng dumaan sa lahat at patuloy pa ring nakatayo. Iyon ang tunay na kwento ni Sita Astals, at ang kwentong iyon ay hindi pa tapos. Kaalam kung nagustuhan mo ang ating topic ngayong, pwedeng paki-like at paki-subscribe ang ating channel at siguraduhin panoorin ang next video na siguradong magugustuhan mo. Maraming salamat.